Maraming mga eksperto naman ang nagsasabi na ang pagkatalo ni Rodtang ay hindi lamang dahil sa husay ni Takeru, kundi bunga ng mga problema na matagal nang bumabagabag sa kanya bago pa man tumunog ang unang bell. Ang kalaban sa timbang. Ang matinding weight cut ang naging pinakamalaking kalaban ni Rodtang. Ang pagbawas ng timbang ng husto sa loob ng maikling panahon ay nagresulta sa dehydration at paghina ng kanyang gas tank. Kitang-kita sa ikalawang round na wala ng dati niyang bilis at ang kanyang mga binti ay tila mabigat na sa lona. Pangalawa, legal at personal na issue. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na naharap si Rodtang sa mga personal at legal na distraction. Ang ganitong uri ng presyo sa labas ng ring na nakakasira sa mental focus na isang atleta. Ang pag-iisip na nakatuon sa problema sa halip na sa game plan ay isang recipe para sa kapahamakan. Pangatlo, ang maling confidence. Ang ugali ni Rodtang na maglaro sa loob ng ring, ang pagngisi, pagpapahit at ang pagmamayabang ay naging bintay ni Takeru dahil sa pagiging kampante. Hindi napansin ni Rodtang ang mga precision punches na unti-unting nagpapahina sa kanyang panga. Kaya naman, dahil sa nangyari kay Rodtang, hindi maiwasang mapatingin ang mga fans kay John Riel Cuadro Alas Casimero sa kanyang nalalapit na laban kontra yan kay Luis Nery. May mga obserbasyon na tila may paralelism ang sitwasyon ng dalawang mandirigma. Tulad ni Rodtang, si Casimero ay nakaranas ng mga isyu sa timbang